the one that overseed, which I would place on his shoulder to implement it. You are listening, Secretary Casaciones of the Agrarian Reform. He will tell you his load and produkto niya to tell us how many hectares of land have we distributed to the Filipino. Kaya nawalaan na. Land issue is no longer relevant in the cause of the communists. Nawala na. Inunahan ko na sila. Ako na nagbibigay mismo at mamalaki. Kayong mga Pilipino, mas marunong ang gobyerno. Mas marunong ako mag-isip. Kay ako, kung noon pa at kung inabutan ng panahon, isa rin akong mag-claim ng lupa under the land reform. Well, you know, changing fortunes of life never give us that privilege. Pero gusto ko na masabi sa Pilipinas ngayon, the whole country, what we have done so far to give lands to the Filipino. Secretary Casaciones, you have the floor. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa ating pong mahal na Pangulo at mga miyembro ng Gabinete, magandang gabi po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po, isa pong mapagpalang gabi sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa, ang ating mga magsasaka. Tunay na pagbabago sa reformang agraryo, yan ang pangako ni Mayor Rodrigo Roa Duterte nang tumakbo siya sa pagkapangulo. Ang sabi niya, pataasin ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. Palayain sila sa tanikala ng pagkaalipin sa lupa. Nang mag-umpisa ang Administrasyong Duterte, maraming hamon ang kanyang hinarap sa larangan ng agrarian reform. Una, ang balanseng ektarya ng lupa na pwede pang ipamahagi ay nasa 548,564 hektarya na lamang. Subalit karamihan dito ay problematic land holdings dahil sa mga pending na kaso. Dagdag pa rito, nagwakas na ang pag-i-issue ng Notice of Coverage noong 2014. Ikalawa, sa usaping legal, mahigit 50,000 mga kasong may kinalaman sa DAR Adjudication Board at Agrarian Law Implementation ang pending at wala pang kalutasan na siyang naging dahilan ng napakaraming protesta at pagkilos ng magsasaka sa lansangan. Ang kaso sa ilalim ng DARAB ay mga usaping may kinalaman sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka. Samantalang ang mga kasong kategorya ng Agrarian Law Implementation ay may mga kasong may kinalaman sa mga alituntunin sa pagpapatupad ng programa. Pangatlo, dinatnan ng Administrasyong Duterte ang 1.3 million hektarya ng lupa na ipinamigay ng mga nakaraang administrasyon bilang mga collective CLOA at apektado ang 1.1 million agrarian reform beneficiaries. Matindi ang problema na idinulot ng collective CLOA sa ating mga magsasaka sapagkat nag-away-away sila dahil hindi matukoy kung alin ang sa kanila sa collective CLOA. Masyadong minadali ng mga nakaraang administrasyon ang kanilang accomplishment sa pag-i-issue ng isang titulo para sa daang-daang magsasaka. Hindi sila makabayad ng kanilang amortisasyon sa land bank. Wala rin silang titulong maipakita para gamiting collateral sa pag-uutang sa financial institutions. At sa panig ng local government, hindi naman sila makasingil ng real property tax o amilyar sa mga magsasaka. Dahil sa mga problemang ito, di nakapagtatakang ang sektor ng mga magsasaka ang nanatiling pinakamahirap sa ating lipunan. Bilang pagtugon sa ganitong suliranin ng mga magsasaka,
Ang Pangulo at ang Kagawaran ay namahagi ng 516,000 hektarya ng mga lupain sa halos 405,800 na mga magsasaka. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pinakamalaking pamamahagi ng mga lupain sa kasaysayan ng reformang agraryo. Ito ay ang pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award sa North Cotabato, kung saan mahigit 11,000 hektarya ang lupain ang pinamigay sa isang araw. At sa General Santos City naman ay mahigit 20,000 hektarya ng lupaing sakahan ang naipamigay sa region-wide distribution na ginawa sa isang araw lamang. Pagkatapos ng pagkabinbin ng 30 taon, sa wakas ay naipahimagi na ang kontrobersyal at malalaking estado o pribadong lupain ni Nemesio Tan at Luisa Locsin na parehong matatagpuan sa Capiz, ganun din naman sa Arakan Valley sa North Cotabato. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng agrarian reform, ang kalihim 10 ng kanyang mga opisyal at empleyado ng Kagawaran ang mismong naghahatid ng mga titulo ng lupa sa mismong mga bahay at bukirin ng mga magsasaka. At yan ay tinatawag naming door-to-door bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na ibaba at ilapit ang pamahalaan sa maralitang magsasaka. Bilang solusyon naman sa problemang dala ng collective CLOA, inilunsad ng DAR sa patnubay ng economic managers ng Pangulong Duterte ang proyektong split o support to parcelization of lands for individual titling. Pinondohan ito ng World Bank ng 19 bilyong piso at 5 bilyong piso naman ang mula sa national government. Mahigit sa 1.1 milyong magsasaka ang napipintong makikinabang sa project split na may mahigit na 1.3 milyong hektaryang lupain. Upang madagdagan ang lupang ipapamigay sa mga magsasaka, noong 2019, nag-issue ang Pangulo ng isang kautusan, ang Executive Order No. 75, na naglalayong ipamahagi ang mga hindi ginagamit na lupang pag-aari ng pamahalaan o idle government-owned lands na angkop sa pagsasaka. Tinatayang may 232,000 hektarya ang mapapasakamay ng mga magsasaka dahil sa naturang hakbang. Kasama na dito ang Boracay, Davao National Agricultural School, Cagayan State University, Pampanga State Agricultural University, at Yuliking Ranch sa Busuanga, Palawan. Sa kooperasyon ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Delfin Lorenzana, noong Abril 30, 2021, nakipagkasundo ang DAR sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao upang ipamahagi ang mga sumusunod na lupain. 1,300 hectares sa Marawi City. Sa Lanao del Sur naman, 780 hectares sa municipality ng Sagiran, 1,324 hektarya sa municipality ng Piagopo, at 1,396 na hektarya sa munisipalidad ng Marantao. Sa kasalukuyan ay sinusukat na ang mga lupain na ito at pipirmahan na ang deed of transfer ng mga government-owned lands at sa darating na Oktubre ay pwede nang ipamigay ang nasabing mga lupain. Lahat ng government-owned lands na ipapamahagi ay ibibigay sa mga magsasaka ng walang bayad. Sa pagpapatupad ng EO 75 ng ating Pangulo, na ipamahagi na ang higit sa 2,500 hektarya ng lupang pag-aari ng pamahalaan sa mahigit 2,000 magsasaka. Kasama sa mga nabiyayaan ng government-owned lands ang may 124 na mga graduate ng kursong agriculture. Ito ay alinsunod sa Administrative Order No. 3, Series of 2020, na naglalayong hikayatin ang mga kabataan sa pagsasaka, lalo na't kumukonti na ang ating magsasaka at nasa 57 anyos na ang average age nila. Sa Administrative Order No. 3, hindi lang po mga graduate ng agriculture courses ang mabibigyan ng lupa,
kundi pati kababayan nating nagbabalik loob sa pamahalaan. Mahigit 2,000 mga dating rebelde at kanilang sympathizers ang nabigyan na rin ng mga lupang sakahan sa Nueva Vizcaya, sa Leyte, Bohol, Masbate, Arakan Valley, Negros at iba pa. Ito ang ambag ng DAR sa misyon ng national government na supilin ang local communist armed conflict sa bansa. Sa Muslim Mindanao naman, 146 na mga decommissioned combatant ng Moro Islamic Liberation Front ang naging benepisyaryo ng mga lupang ipinamahagi sa Bangsamoro Region. Ito ay sa pakikipagtulungan ng ahensya sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang pangalawang mandato ng DAR ay reresolbahin ang mga nakabinbing agrarian cases. Sa administrasyon ng Pangulong Duterte ay napabilis ng DAR ang pagre-resolba ng mga pending agrarian legal cases. Noong 2017, mayroong 51,137 na kaso sa DAR na nakabinbin pa mula noong 1990. Sa pagsusumikap ng Department of Agrarian Reform at sa utos na rin ng ating Pangulo, na-resolba ang maraming pending cases. Kaya noong 2020, mayroon na lamang 679 cases na natitira. Yan po ang resulta ng Zero Backlog campaign na aking sinulong sa DAR simula noong 2017. Sa 134,870 na pending agrarian law implementation cases, 127,008 o 94% ang naresolba. Sa 20,334 na cancellation cases naman, 19,953 or 98% ang naresolba ng DAR. At pagdating sa adjudication cases, sa kabuang 129,906 na kaso, 113,506 ang naresolba. Nagbigay po tayo ng free legal assistance sa mga agrarian reform beneficiaries. Magmula 2017 hanggang sa kasalukuyan, tumulong po tayo sa 112,766 na mga magsasaka sa ilalim ng programa. Sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ang Presidential Agrarian Reform Council o PARC ay binuhay pagkatapos ng 10 taong hindi nag-convene. Binuwag po ng PARC ang mga agribusiness venture arrangements at stock distribution options na hindi tumutupad sa ating mga batas sa agrarian reform. Ito po ay ang mga SBJ Farms Incorporated ng Negros Occidental, ang MEPI Farms ng Davao del Norte, at ang Woodrich Hermanos Incorporated ng Negros Occidental. Ang lahat ng ito ay umaabot ng 1,143 hectares para sa 1,106 ARBs. Dahil sa ipinalabas na AO3 Series of 2021 tungkol sa conversion o pagpapalit gamit ng lupa, pinahigpit ang parusa sa illegal conversion ng agricultural lands. Ngunit, pinabilis naman ang pag-aproba ng aplikasyon sa conversion para sa mga lupang gagamitin sa telekomunikasyon, water generation, pabahay, pagkain, power generation, at sa loob ng 30 araw kapag kumpleto na ang lahat ng requirements at naisagawa na ang ocular inspection. Dahil sa bisa ng Administrative Order No. 2, Series of 2021, base sa kautusan ng Pangulo, nasuspindi po ang pagbabayad ng amortisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries at na-credit po ang bayad ng 6% interest sa principal na obligasyon ng mga benepisyaryo. Ito po ang nagawa natin sa Agrarian Justice Delivery. Bilang pagtungon naman sa direktiba ng Pangulo na pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, ang kagawaran ay naglunsad at nagpatupad ng mga programa na naglalayong magkaroon ng sustainable at resilient agrarian reform community. Sa kasalukuyan, mayroon na po tayong 2.486 million agrarian reform beneficiaries mula noong 1972 hanggang 2020 at 166,127 ARBs ay mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. 1.3 million or 53% na mga ARBs ay nakapaloob sa 2,234 agrarian reform communities. Sa pagpapalakas ng mga benepisyaryo, nakapagkaloob na tayo ng pagsasanay at pautang
sa 1,626,097 na mga babae at lalaking ARBs. Mula dito, 897,882 na magsasakang agrarian reform beneficiaries ang nakakuha ng pautang at may kabuuang 18.7 billion pautang na ang naipagkaloob. Simula sa termino ni Pangulong Duterte, lumago ang bilang ng agrarian reform communities sa 2,234 at nakabuo ng 178 na agrarian reform community clusters. Meron na rin po tayong nagawang 1,869 arbos o kooperatiba na may 377,250 members upang maging conduit sa mga tulong na maibibigay sa mga magsasaka. Sa kabuuan, meron na tayong 6,369 agrarian reform beneficiary organizations. Sa programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, may 240 kooperatiba ang nabigyan ng oportunidad na maibenta ang kanilang produkto sa iba't ibang government agencies at private organizations. Inilunsad din natin ang Arbold Project kung saan naglaan ng DAR ng 300 million pesos para sa iba't ibang uri ng tulong sa mga individual na magsasaka at ang kanilang mga samahan sa panahon ng pandemya. Ang programang ito ay nakatulong sa 1,632 arbos sa marketing programs ng kanilang mga ani at produkto. Bukod rito, ang kagawaran ay nakapagkaloob ng 256 farm implements sa 219 municipalities and cities. Nang mangyari po naman ang pandemyang COVID-19, itinatag natin ang buhay sa gulay. Ito ay matagumpay na nagbibigay ng dagdag na kabuhayan sa mga mahihirap na nininirahan sa mga syudad. Sa ngayon, may 24 buhay na gulay sites na sa buong Pilipinas. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga ARBs o magsasaka sa disenteng pamumuhay at pamamahay, ang DAR, katuwang ang Department of Human Settlements and Urban Development at lokal na pamahalaan ay naglunsad ng programang Pabahay o ang Balay para sa Magsasaka. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 100 housing units na itinatayo sa Umingan, Pangasinan na nakatakdang may turnover bago matapos ang Oktubre 2021. Ang kabuuang 184 na pabahay ay malilipatan na ng ARBs sa Disyembre 2021. Sa buong Pilipinas ay may 150 na LGUs na nag-apply para sa balay magsasaka. Pero sa kasalukuyan ay 29 LGUs pa lamang ang nag-qualify para sa pabahay magsasaka. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kagawaran sa pakikipag-isa ng National Irrigation Administration ay nakapagkaloob ng 313 na proyektong patubig na nagkakahalaga ng 2 billion sa iba't ibang probinsya sa buong bansa. Ang kagawaran sa ilalim ng Tulay ng Pangulo Project ay nakapagpagawa ng 177 na tulay na may kabuuang sukat na 10,436 linear meters. Ilang foreign assisted projects naman ang pinasok at ipinatupad ng DAR upang makapagbigay ng mga suporta sa mga magsasaka sa rehiyon ng Mindanao. Ang Project Converge ay pinatupad sa Region 9, 10 at sa Caraga. Ang proyekto ay naayon sa base sa pangangailangan ng komunidad sa pagpapaunlad ng produksyon ng mga magsasakang nagtatanim ng palay, rubber, coffee, kasaba, abaka, niyog at iba pa. 11,560 ARBs at 33,029 households ang direktang nakikinabang at nisiyahan sa pagtanggap ng iba't ibang suportang serbisyo dahil sa Project Converge. Ang Italian assistance to the agrarian reform community naman ay naglalayong mabigyan ng mga infrastruktura at mga pagsasanay ang 53,000 kabahayan at 18,000 ARBs sa Sarangani, Sultan Kudarat, Lanao del Sur at Maguindanao. Sa tulong ng gobyerno ng Italia, ang Pilipinas ay napagkalooban ng 1.5 billion na loan para maisakatuparan ang mga proyekto gaya ng farm-to-market roads, tulay, irigasyon, patubig sa mga kabahayan, solar dryers at warehouses. Nakinabang naman sa Mindanao Sustainable Agrarian and Agricultural Development o MINSAAD project ang 7 probinsya ng Mindanao.
Ito ay ang Lanao del Norte, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Layunin ng proyektong ito na maitaas ang produksyon, halaga ng produkto at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga infrastruktura at suportang serbisyo sa 69,091 benepisyaryo ng proyektong ito. Para masiguro na lahat ng agrarian reform beneficiaries ay nahahatiran ng mga suportang serbisyo, ang DAR ay nagsasagawa ng validasyon ng mga existing clause na inisyu ng ahensya. Nauna na ang validation project ng mga lalawigan ay ang mga Cavite, Oriental Mindoro at Nueva Vizcaya. Mahal na Pangulo, bago ako magtapos, gusto ko lamang sanang ibahagi ang mga larawan na ito. Nang may talaga ako bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform noong 2017, ganitong imahe ang sumalubong sa akin sa pagpasok sa opisina. Parating may nagrarally sa harap ng DAR. Sa katotohanan, sila ay nagtayo na ng mga barong-barong na tulugan sa bangketa bilang protesta sa mabagal na pagtugon sa mga problema ng marinitang magsasaka. Pagkatapos ng 2 araw ng aking pag-upo bilang sekretaryo, kami ay nagdialogo at sila ay kusang lumisan na punong-puno ng pag-asa sa ating pamahalaan. Umaasa po ako na sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte ay maraming suliranin ang ating mga magsasaka ang nabigyan at mabibigyan pa ng solusyon lang lalo na ang hinaing nila sa matagal na paghihintay sa kanilang titulo ng lupa. Naitanim na ng administrasyong ito ang binhi para tuloy-tuloy na mabigyan ng sapat na suporta ang ating mga magsasaka. At sa pagsibol ng mga serbisyong ipununla ng DAR at ng ating Pangulo, ako'y umaasa na sa darating na panahon ay aanihin rin ng ating mga magsasakang may turing na isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa ang kaginhawaan at kaunlaran sa buhay. Dahil sa ating mga programa, naway mahikayat ang mga kabataan na magbalik sa pagsasaka at magsulong sa modernong agrikultura. Ito ang magiging kaganapan at pamana ng mga Pilipino ng reforma agraryo na ipinapatupad sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat po at mabuhay po tayong lahat.